sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang delegasyon nasa Jakarta, Indonesia na para sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit. Hataw Balita. Administrasyong Marcos tiniyak ang tulong sa mga rice retailer na maapektuhan ng ipinatupad na price cap sa bigas. Hataw Balita. Southwest monsoon o habagat na pinalakas ng bagyong Goring, nag-iwan ng mahigit 1 bilyong pisong danyo sa agrikultura. Hataw Balita. Vice President Sara Duterte, dinipensahan sa Senado ang panukalang pondo ng kanyang tanggapan para sa susunod na taon, kabilang na ang tungkol sa confidential funds. Hataw Balita. Ika-9 na linggong oil price hike sa bansa, epektibo na ngayong araw. Hataw Balita. At panukalang batas para sa mas mabigat na parusa laban sa road rage drivers, inihain na sa Kamara. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nasa Jakarta, Indonesia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang delegasyon para sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit. Kasama ng Pangulo sa pagbaba ng eroplano si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa kanyang pre-departure speech kahapon September 4, ayon kay Pangulong Marcos, tatalakayin niya sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit ang ukol sa food security, climate change at kapakanan ng migrant workers. Ngayong araw, formal na magbubukas ang 43rd ASEAN Summit sa Jakarta Convention Center. Sa unang schedule ni Pangulong Marcos Jr., may one-on-one meeting siya sa Indonesia Strategic Partners. Alas 10 ng umaga naman ang opening ceremony ng 43rd ASEAN Summit. Kasunod nito ang pagbubukas ng ASEAN Indo-Pacific Forum, ASEAN Summit Retreat Session at ang Roundtable Dialogue kasama ang ASEAN Business Advisory Council at mga inimbitahang Chief Executive Officer. Hataw Balita. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tulong sa mga rice retailer na maapektuhan ang ipinatupad na price cap sa bigas. Ayon sa Pangulo, ayaw niya sanang makialam sa merkado, ngunit kinakailangan niyang magpatupad nito dahil minamanipula na umano ng mga hoarder at smuggler ang presyo ng bigas. Pagtitiyak ng Pangulo, pansamantala lamang naman ang pagtatakda ng presyo. Sa ilalim ng Executive Order No. 39, itinatakda ang presyo ng regular milled rice sa 41 pesos per kilogram, samantalang ang well-milled rice ay 45 pesos per kilo. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi nung mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Hataw Balita. Siniguro ng National Economic Development Authority o NEDA na pansamantala lang ang itinakdang price cap ng Malacanang sa presyo ng regular at well-milled rice. Sinabi ng ahensya na kasunod ito ng agam-agam ng stakeholders sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi magtatagal ang price cap dahil anihan na rin naman ng palay ngayong Setyembre, kaya tiyak na darami na ang supply ng murang bigas sa bansa. Dagdag pa rito ang ibang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para pababain ang presyo nito, gaya ng patuloy na crackdown sa mga hoarder at price manipulator. Hataw Balita.
Nagiwa ng mahigit 1 bilyong pisong danyo sa agrikultura sa bansa ang Southwest Monsuno Habagat na pinalakas ng Bagyong Goring. Mahigit sa 42,000 agricultural areas at nasa 31,000 na mga magsasaka ang naapektuhan nito. Kabilang sa mga nasirang pananim ay palay, mais, gulay at mga alagang hayop. May nakahanda pang ayuda ang Department of Agriculture gaya ng binhi at pautang para sa mga magsasaka. Hataw Balita. Ipinananawagan ng mga magsasaka ng sibuyas sa Department of Agriculture kahapon, September 4, ang pagpapaliban ng importasyon ng sibuyas sa bansa. Ayon sa kanila, bumaba na sa 70 hanggang 85 pesos ang presyo ng sibuyas sa mga cold storage. Nalulugi na umano sila dahil sa pagdagsa ng mga imported na sibuyas sa merkado. Noong nakarang buwan ay inaprubahan ng Bureau of Plant Industry ang importasyon ng pulang sibuyas. Pero nauna rito ay nagparating na rin ng mga puting sibuyas nitong mga nagdaang buwan. Ayon naman sa Department of Agriculture, pag-aaralan nila ang hiling ng mga magsasaka. Ayaw na nilang maulit ang nangyaring pagsipa ng presyo ng sibuyas sa merkado noong nakaraang taon na umabot pa sa 700 pesos ang kada kilo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Agriculture Deputy Spokesperson ASEC Rex Estoperez. Isa sa mga consideration niya na yun ang hinihingi ng ating pong mga onion farmers na meron pa naman silang volume sa kanilang cold storages na ilabas muna at maubos, no, rather than maluwi sila. Hataw Balita. Sa iba pang balita, dinipensahan ni Vice President Sara Duterte sa Senado ang panukalang pondo ng kanyang tanggapan para sa susunod na taon. Kabilang narito ang 500 milyong pisong hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President mula sa kabuuang 2.8 billion pesos na budget ng opisina. Bagamat sinabi ni Vice President Sara Duterte na kaya naman nilang mag-operate ng wala ito, mas magiging madali umano ang kanilang trabaho kung maaprubahan ang hinihinging halaga. Pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Kabilang sa paglalaanan ng naturang pondo ang ligtas at matagumpay na implementasyon ng lahat ng mga programa ng OBP. Kasama na rin sa paggagamitan nito ang kanyang trabaho bilang co-chairperson ng National Task Force to End Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay BP Sara, ibinabahagi rin umano nila sa security agencies ang mga nakukuha nilang impormasyon. Hataw Balita. Ang unahing natanong kay Vice President Sara Duterte ang tungkol sa hinihinging confidential funds ng kanilang opisina. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, dapat ipaubaya na lang sa security agencies ang surveillance at intelligence gathering. Ipinunto rin ni Ontiveros na hindi hamak na mas malaki ang confidential funds na hinihingi ng OBP kumpara sa ilang ahensya sa security sector gaya ng Department of National Defense at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DepEd, ay kumbaga shop nila yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. Depensa naman ng Vice Presidente, iba-iba naman ang mandato ng mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila nito, ipinaubaya na anya nila sa Kongreso kung pagbibigyan ng kanilang hiling na confidential funds. Natanong din ng mambabatas ang naging paglilipat ng 221 million pesos mula sa contingent fund ng Office of the President bilang confidential fund ng OBP kahit na wala ito sa 2022 national budget. Pinumpirma ni BP Sara na humiling sila ng budget sa opisina ng Pangulo, ngunit mas masasagot anya ito ng Department of Budget and Management.
Sa huli, inaprubahan ng mga senador ang proposed budget ng OBP matapos ang mahigit 1.5 oras ang deliberasyon. Ayon sa Senate Minority Bloc, itutuloy na lamang nila ang pagtatanong kapag sumalang na sa plenaryo ang budget ng pangalawang Pangulo. Hataw Balita. Pinoproseso na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas sa 3 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy. Ayon sa DBM, kahapon lang nila natanggap ang Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation mula sa Department of Transportation. Kahapon lang din nila natanggap ang Joint Memorandum Circular at Memorandum of Agreement. Tinatayang nasa 1.36 million na mga operator at driver ang makikinabang sa ayuda. Hataw Balita. Ito po, epektibo na ngayong araw ng Martes, September 5, ang ikasyam na linggong taas presyo sa produktong petrolyo. Piso at 20 sentimos po ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 50 sentimos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang piso at 10 sentimos naman sa price hike sa kerosina. Ang walang prenong oil price hike ay bunsod pa rin ng paglimita ng Russia at Saudi Arabia sa kanilang produksyon at ang pagtaas ng demand nito sa world market. Pinangangambahan pa rin ang posibleng pagbabawas sa produksyon ng langis ng Saudi at Russia sa buwan ng Oktubre na inaasahang magpapanatili sa mataas na presyo nito sa mundo. Hataw Balita. Posibleng desisyonan na ngayong linggo ng Land Transportation Office o LTO ang parusang ipapataw kay Wilfredo Gonzales. Sa isang panayam, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na dahil hindi nagpakita sa hearing ang dating pulis, mapipilitan na silang magpasya batay sa mga ebidensyang nasa kanila. Si Gonzales ay naharap sa parusang temporary suspension hanggang sa lifetime ban sa pagmamaneho, bunsod ng mga traffic violation na kinakaharap nito, kabilang ang reckless driving, disregard of traffic signs, obstruction of traffic, at improper person to operate a vehicle. Hataw Balita. Inihain sa Kamara ang isang panukalang batas para sa mas mabigat na parusa laban sa road rage drivers sa pamamagitan ng House Bill 88910 Anti-Road Rage Act na inihain sa pangunguna ni Deputy Majority Leader at CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Maaari pa rin sampahan ng reklamo ang mga road rage driver kahit pa umatras ang naargabyado dahil ang gobyerno na mismo ang gagawa nito. Papatawan ng 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakakulong at maaaring pagmultahin ng 50,000 hanggang 100,000 pesos ang suspect. Kung mauwi sa physical injury ang insidente, maaaring makulong ng 2 hanggang 4 na taon at pagmultahin ng 100,000 hanggang 250,000 pesos ang suspect. Kung masawi naman ang biktima, maaaring maharap sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at pagmultahin ng 250,000 hanggang 500,000 pesos ang suspect. Kapag opisyal ng gobyerno ang nasangkot sa road rage, hindi na ito maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Babawiin din ang lisensya ng road rage drivers at hindi maaaring makapag-renew nito sa loob ng 5 taon. Hataw Balita. Opisyal nang isinara ng Commission on Elections o COMELEC kahapon, September 4, ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Pinalawig ng COMELEC ang COC filing sa ABRA at NCR ng hanggang September 4 dahil sa epekto ng masamang panahon at pagsuspinde ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Batay sa datos ng COMELEC as of 11 a.m. kahapon, mabot sa 1,390,162 ang nakapaghain ng COC sa buong bansa mula August 28. 95,731 dito ay sa village chairperson positions at 721 naman o 721,181 sa mga aspiring village council members. Samantala, 91,033 ang naitala
para sa Sangguniang Kabataan Chairperson positions at 482,270 naman para sa SK member. Ang 672,016 naman ang kabuang bilang ng seats o pwesto na pagtatalunan ng mga ito. Hataw Balita. 1,200 sundalo ang ipinakalat ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Visayas ngayong election period. Kabilang dito ang mga AFP personnel at mga miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAPGU na tutulong sa Philippine National Police sa COMELEC checkpoint. Sila ang magpapatupad ng seguridad at kapayapaan sa 16 na probinsya o mahigit 11,000 barangay sa Visayas hanggang sa matapos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa darating na Oktubre. Samantala, umabot naman sa 10 ang armed encounter ng AFP sa mga rebeldeng grupo nitong Agosto na nagresulta sa pagkasawi ng 3 NPA at 27 sumuko. Hataw Balita. Oras 5:30 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Ipinababalik ng Philippine National Police ang tinanggap na retirement pay ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Gonzales ang road rage suspect na nag-viral sa social media matapos na maglabas at magkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City noong August 8. Ayon kay Philippine National Police Retirement and Benefits Administration Service Director Police Brigadier General Nino David Rabaya, mabot sa mahigit sa 500,000 piso ang natanggap nitong retirement pay. Gayunman, hindi ito nakatanggap ng monthly pension na mag-uumpisa sana noong 2019 nang lumabas sa kaparehong taon ang kanyang dismissal order dahil sa kasong may kaugnayan sa panunutok ng baril. Pakinggan po natin si Director Police Brigadier General Nino David Rabaya. That's basically the terminal leave earned credits na yun. Nakatanggap din siya ng 3-year lump sum pension po. 3 years. Starting 2016 up to 2019. When we received the dismissal order, when the PRDS was able to receive the dismissal order, his monthly pension, which is supposed to start in 2019, it was not anymore activated. Ayon pa kay Rabaya, sakaling mabigo si Gonzales na ibalik sa PNP ang tinanggap na 500,000 pesos retirement benefits, ay maharap ito sa kaso. Hataw Balita. Nagbabala ang Department of Transportation o DOTR laban sa mga driver ng pampublikong transportasyon na hindi nagbibigay ng diskwento sa pamasahe sa mga estudyante. Ayon sa DOTR, alinsunod sa Republic Act 11314 o Student Fare Discount Act, dapat bigyan ng 20% discount ang mga estudyanteng commuter. 1 hanggang 3 buwang pagkakakulong ang parusa sa mga driver na mahuhuling lalabag. 5,000 hanggang 15,000 piso naman ang multa sa mga PUB owner o operator. Bukod pa ito sa kanselasyon ng kanilang prangkisa. Hinimok naman ng kagawaran ng publiko na i-report sa hotline ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga reklamong kaugnay rito. Hataw Balita. Hindi bababa sa 120,000 Bicolano ang kakandidato sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa darating na Oktubre sa Bicolandia. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Aabot na sa mahigit 120,000 aspirants ang nakapag-file ng Certificate of Candidacy sa Bicol Region para sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayon taon. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Commission on Election o COMELEC Region 5 nitong Linggo, September 3, pinakamaraming kakandidato ay sa probinsya ng Camarines Sur kung saan umabot ng 37,687 ang nag-file ng kanilang COC. Sumunod ang Albay kung saan umabot ng 25,559 ang kakandidato. At sinundan naman ang Sorsogon, Masbate, Camarines Norte at pinakahuli ay ang Catanduanes.
Base pa sa ulat ng COMELEC Region 5, 8,044 ang mga kakandidato sa pagkabarangay chairman sa buong Kabikulan. 60,968 naman ang tatakbo sa pagkakonsihal ng barangay. 7,818 ang kandidato naman para sa Sangguniang Kabataan chairperson, habang 43,204 ang nag-file ng COC para sa posisyon ng SK member sa buong rehiyon. Samantala, kinumpirma ng COMELEC Region 5 na may ilang lugar sa Bicol Region ang mahigpit ngayon minomonitor ng ahensya matapos na mailagay ang mga ito sa ilalim ng red category ng COMELEC. Bagamat hindi tinukoy ang nasabing mga lugar, naniniwala ang COMELEC na posibleng sa mga lugar na ito ay may presensya ng mga private armed group, communist terrorist group o intense political rivalry. 70 to 80% naman ng mga lugar sa Bicol ay nasa ilalim ng green category. Hinihintay na lang ngayon Linggo ang desisyon ng COMELEC and Bank kung ano-anong mga lugar sa rehiyon ang isa sa ilalim sa COMELEC control. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita. Hinalaan ng Department of Health o DOH ang publiko kahapon September 4 laban sa kumakalat na peking social media post tungkol sa umano'y lunas sa diabetes kung saan ginagamit pati ang pangalan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa at ang University of the Philippines, Philippine General Hospital o UPPGH bilang source nito. Sa isang public advisory na inilabas ng kagawaran, sinabi nito na hindi nagmula sa DOH o kanino mang opisyal nito ang kumakalat na peking artikulo sa social media. Paliwanag ng kagawaran, ang non-communicable diseases tulad ng diabetes ay maiwasan sa pamamagitan ng healthy lifestyle at hindi sa pagbili ng anumang produktong ibinebenta online. Binigyang din naman ng State Health Department na magsasampa ng kaukulang kasong kriminal ang sinumang nasa likod ng pagkalat ng peking post o sa sinumang mag-upload ng mga post na may koneksyon doon. Hataw Balita. Puspusan na ang ginagawang pagtatanim ng mga hybrid na palay ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan sa lupaing inihanda para sa Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security o RISE project ng national government. Bantay sarado naman ng pamunuan ng Iwahig ang mga persons deprived of liberty na napiling lumabas upang magtanim. Si Andy Pagayona, Humahataw! Hataw Balita. Sinimulan na kahapon, September 4, ang pagtatanim ng mapalay sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan bilang pasimula ng proyekto ng pambansang pamahalaan. Target kasi ng pamunuan ng Iwahig na makapagtanim ng palay sa 60 hektaryang lupain ng Iwahig. Kaya naman nasa 200 na mga person deprived of liberty o PDL ang inilabas kahapon upang magtanim ng mga palay at ang iba naman ay naghanda ng lupang mapagtataniman ng mga gulay. Ayon sa tagapagsalita ng IPBF na si Levi Evangelista, malaki ang kanilang tiwala na makatutulong ito sa food security ng bansa. Tinitingnan nga natin na yun nga, sinasabi rin ni Director Katapang na maaaring makatulong sa food security, particularly siyempre dito sa ating mga persons deprived of liberty. At gayon din naman, pag talagang maganda yung ano natin, ay for the rest of the Puerto Princesa and perhaps the rest of the country. Ayon pa sa opisyal, noong nakaraan ay naglabas din sila ng nasa 400 na PDL para magkaroon ng land preparation sa Iwahig. Puspusan na po, si Superintendent Gary, like the other day, naglabas tayo ng nasa 400 na PDL, under proper escort guards, upang sa gayon yung land preparation natin ay talagang maihanda na. Matatandaan kamakailan na nagkaroon ng signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture kasama ang Department of Justice at Bureau of Corrections sa Malacanang upang magamit ang nasa 500 hektaryang lupain ng Iwahig para sa RISE project ng pamahalaan. Samantala, ang mga PDL naman na napili na magtrabaho sa pagsasaka ay ang mga umattend sa training na ginawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa Farm Tech. Sa ngayon ay inihanda na rin ang lupang pagtataniman ng mga gulay at iba pa.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita. Nagdeklara ng class suspension ng ilang lokal na pamahalaan sa bansa ngayong araw ng Martes, September 5, bunsod ng masamang lagay ng panahon dulot ng habagat na bagyang pinalalakas ng bagyong pinangalanan bilang Ining. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng walang pasok ang mga lokal na pamahalaan ng Zambales Province, mga bayan ng Bugalyon, Infanta at mga Tarem sa lalawigan ng Pangasinan, mga bayan ng Mabalacat, San Fernando City, Santo Tomas at Bacolor sa Pampanga Province, Montalban sa Rizal, Capas sa Tarlac, Tarlac City at Taytay Rizal. Mula preschool hanggang high school ng public at private schools ay walang pasok sa Dagupan City, Pangasinan, habang school hanggang senior high school naman sa mga bayan ng Lingayen at San Carlos City sa Pangasinan Province. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes all levels, public and private sa Bulacan Province at Angeles City sa Pampanga. Hataw Balita. Patuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG sa barkong sumadsad malapit sa Calabiti Point sa Paluan Occidental, Mindoro nitong September 1, bandang alas 2 ng madaling araw. Sa huling update ng PCG sa kanilang Facebook page, minomonitor nila ang nasabing barko dahil sa posibleng indicator ng oil spill mula sa fuel tank ng barko. Ang barkong MB Joji 5 ay mula sa Bawan, Batangas at patungo sana ng Sablayan Occidental, Mindoro, ngunit dahil sa malakas na hangin at malalaking alon ay inanod ito at tuluyang sumadsad sa mababaw na bahagi ng karagatan. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente habang hinihintay pa ang mga susunod na gagawin sa nasabing barko. Hataw Balita. Inilunsad ng Philippine National Police ang Barangay Peacekeeping Action Team sa bayan ng Birac sa Catanduanes. Bahagi ng aktibidad ang pagsasagawa ng training sa lahat ng barangay tanod sa nasabing bayan bilang pakikiisa sa National Crime Prevention Week. Si Lea Tanyon, humahataw. Hataw Balita. Inilunsad ng pulisya ang Barangay Peacekeeping Action Team sa Virac, Catanduanes kasabay ang pagsasanay ng nasa 136 na barangay tanod sa nasabing bayan. Katuwang ang Provincial Mobile Force Company o PMFC Catanduanes, itinuro sa mga ito ang basic arresting technique, gayon din ang Philippine Red Cross para naman sa basic first aid. Bahagi ang mga naturang aktibidad sa pagdiriwang ng National Crime Prevention Week alinsunod sa Presidential Proclamation No. 461. Po to, inline po to sa ika-29th National Crime Prevention Week ng inaan natin ng NAPOLCOM. So yung 63 barangays po ng bayan ng Virac, ipina-undergo natin ulit po sa capability enhancement training sa yung Barangay Peacekeeping Action Team po. Kung saan po patuloy po yung training nila para po sa in case of any eventualities, kampanya natin laban sa kriminalidad at sa sa terorismo, ay kakibat natin yung mga barangay tanod. Malaking tulong para sa mga barangay tanod ang nasabing training, lalo na sa mga di inaasahang pangyayari gaya ng aksidente. Nakatulong ka rin sa barangay nyo. Bukod doon, nasa ano ka lang, kumbaga na malapit ka lang sa area. Matutulungan mo sila regarding sa mga yung pwedeng ikapapamak nila. At least, madali kang makarespond. Hiling ng isang barangay tanod na magkaroon din ng buwan ng pagsasanay para hindi mawala ang natutunang basic first aid at basic arresting technique. Balang ikasayong buyan, nagbayaman kami ng yun ang piga sa muyang kapitan, piga request na magkakaigwa kami ng kamatidan sa mga dapat. Siyempre bagapagwang na aksidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tanyon, humahataw! Hataw Balita. Mabot na sa mahigit 500 cases ng mga krimen ang naitala sa Zamboanga City simula Enero hanggang August 29 ng taong ito. Si Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita.
Sa pagtatapos ng Agosto, patuloy na nakapagtala ang Zamboanga City Police Office o ZCPO ng krimen sa lungsod. Batay sa datos, umakyat sa 460 cases ang bilang ng focus crimes, habang 6 na po ang naitalang shooting incident sa syudad simula Enero nitong taon hanggang August 29. Sa focus crimes, pinakamataas ang kaso ng rape na may 105 cases, sinundan ng theft na may 134 cases, murder with 56 cases at robbery na may 66 cases. Habang sa kabuuang bilang ng shooting incidents, 23 lamang ang naitalang cleared, 28 naman ang solved cases, 9 ang under investigation. Nakapagtala naman ang pinakamaraming insidente ng pamamaril sa lungsod na pumalo sa 11, 10 naman itong Hulyo. Mas mataas ito kung ikukumpara sa naitalang insidente nitong nagdaang taon, simula noong Enero hanggang Agosto pa rin na may 48 shooting incidents lamang. Dahil dito, bumuo ang ZCPO ng Night Rider Cuida Zamboanga na siyang pinakabagong estratehiya ng ahensya na binubuo ng mga pulis at force multiplier katuwang ang mga barangay patroller. Gagawa ang mga ito ng rounds of the city tuwing gabi. Layunin ng naturang estratehiya na palakasin ang implementasyon ng Oplansita at dagdagan ang mga pulis sa bawat barangay. Bukod pa rito, nais ng ahensya na buhayin ang kanilang kampanya laban sa mga krimen sa lugar at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayata, humahataw! Hataw Balita. Provincial Government ng Sorsogon sinimulan ang inisyatiba sa pagtatanim ng sibuyas sa probinsya. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Sa layuning mas mapalago ang agricultural practice sa probinsya ng Sorsogon, sinimulan ng pamahalaang panlalawigan ang inisyatiba sa pagtatanim ng sibuyas. Noong unang bahagi ng taon ay ipinadala ng Sorsogon Local Government Unit ang mga agriculturist nito mula sa Office of Provincial Agriculture patungong Nueva Ecija upang mapag-aralang mabuti ang tamang paraan sa pagtatanim ng sibuyas. Malaki naman ang tiwala ng mga otoridad sa Sorsogon na dahil sa pagsasanay ay magiging matagumpay ang pagtatanim ng sibuyas sa lalawigan upang makita din ang potensyal na may tutulong nito sa mga mamamayan sa lugar. Samantala, nagtayo na ng mga demonstration farm sa Sorsogon Daily Farm, Kogo Nursery sa Huban at Barangay Eskwela sa Kasiguran sa Sorsogon upang mapasimulan ang nasabing proyekto. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng malinis na tubig na may inom at family food packs ng lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng kolera sa Barangay Maligaya, Pili, Tabigian sa Caramoan, Camarines Sur. Ito pa rin ang ginagawang hakbang ng mga otoridad sa Caramoan upang matulungan ng mga residente sa mga nasabing barangay. Layo ng pamahalaan sa pagbibigay ng malinis na tubig na may inom at pagkain na maiwasan na ang lalong pagdami ng tinatamaan ng kolera sa lugar. Samantala, patuloy pa rin ang pakiusap ng local government unit sa mga residente na maminti na ang kalinisan sa lugar at patuloy na maging maingat sa pag-inom ng tubig na nanggagaling sa lugar. At para po sa pinakahuling update ukol sa lokasyon at lakas ng panibagong bagyong Ineng na dating low pressure area o LPA na namataan sa ating Philippine Area of Responsibility kahapon, narito pong ulat ng Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa na ngayong ganap na tropical depression at pinangalanan nating Ineng. At kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layo ng 125 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga ng mabagal at sa kasalukuyan ay wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa maliban na lamang sa yung trough or yung
extension nito ay magdudulot ngayong araw ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan, itong si Bagyong Haikwe na dating si Bagyong Hana, maging itong si Bagyong Ineng ay patuloy pa rin ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot pa din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Kaya pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ineng ay mananatiling malayo sa anumang bahagi ng kalupaan or landmass itong si Bagyong Ineng throughout the forecast period. So ina-expect natin na less likely na magkakaroon tayo ng wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa at generally ito ay kikilos pa northeastward or north-northeastward habang mas nag-i-intensify pa at posible itong lumabas ng ating area of responsibility or ayon sa ating latest forecast track analysis ay magiging mabilis lamang yung paglalagi nito ni Bagyong Ineng sa loob ng ating area of responsibility and tonight or tomorrow ay lalabas na nga ito ng PAR as a tropical storm. At para nga sa mga pag-ulan ay muli directly ay wala itong anumang effect sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit with Tropical Storm Haikwe ay patuloy pa rin itong ine-enhance yung southwest monsoon o habagat na siyang magdudulot pa din ng mga pag-ulan lalong-lalo na yan sa western portion ng Luzon sa susunod na 3 araw. Ngunit dahil nga nakita natin na ang magiging movement ni Bagyong Ineng is northeastward generally or mas palayo yan sa anumang bahagi ng ating bansa palabas ng ating area of responsibility ay within this week ay na-expect natin na magiging mahina na din or magwi-weaken na din yung southwest monsoon o habagat natin kung saan mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. At muli po ay wala nga tayong ina-expect na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung enhanced southwest monsoon o habagat ay patuloy pa rin magdudulot ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw. Dito yan sa bahagi ng Batanes, Ilocos Provinces, western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Kalayaan Islands, Lubang Island, maging sa bahagi ng Romblon. Samantala bukas, meron pa rin mararanasan ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ang bahagi ng Batanes at Ilocos Provinces. At sa kasalukuyan, dulot pa rin ng habagat ay meron pa rin tayong nataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama na dyan ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging sa bahagi ng Marinduque, Romblon, Northern Palawan, Aklan at Antique kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Napanood niyo po si Grace Castañeda, Pag-asa Weather Specialist. Hataw Balita. Samantala, pinilahan ng 12,000 residente at mga turista ang largest wedding cake sa Baguio City nitong weekend. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Dinagsa ng libo-libong residente at mga turista ng City of Pines ang unveiling ng largest wedding cake sa lungsod nitong Sabado, September 2, kasabay ng pagdiriwang ng 60th Hotel and Restaurant Week. Napakaswerteng treat ito para sa 11 mag-asawang ikinasal ng libre sa lungsod ng Baguio. Binigyan sila ng cake ng Hotels and Restaurants Association of Baguio. Ang newlywed na si Jadeson at Alvina Estacio, malaki raw ang natipid nila sa kanilang kasal dahil sa naturang event. Sabi ko, napakaswerte naman namin kasi naging part kami sa malaking event. Bali yung mga requirements lang po talaga yung kailangan naming ayusin. Yun. Bali, ito na po yung pinaka-venue. 25 pastry chef at 40 estudyante ang nagpurno ng 4-layer wedding cake na may taas na 25 feet by 18 feet mula sa base. Halos 40 talampakan ang taas nito na ginawa sa pamamagitan ng mga layer ng chocolate truffle, red velvet, banana carrot at blueberry vanilla. May timbang itong 14 na tonelada ang obra maestrang pagkain na ito. Yung preparation namin ngayon is a little bit challenging kasi sa weather.
Tapos hindi namin alam yung mga past week na tuloy o hindi. Kaya nagre-relax lang kami. Tapos nung biglang sabi nilang tuloy na, wow! Okay, so preparation na talaga. Ito ang pinakamalaking wedding cake na dinisenyo ng H-Shrub. Sulit din ang paghihintay sa pila ng mga audience dahil take note, hindi lang patikim kundi tipak-tipak na slices ng cake ang ipinamahagi ng libre. Mas malaki ngayon! Super! At ang bigat! So yummy! Thank you very much po! Masarap po! Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Masarap nga. Samantala, patuloy ang pamamayagpag ng Senate, AFP at PNP teams sa kanilang mga laro sa UNTV Volleyball League. Nanantiling walang talo ang AFP Lady Gunners na nangunguna sa team standings. Si Rina Villamor Camara, humahataw. Hataw Balita. Not the best passes that you would see. Dikit sa simula ang laban ng Judiciary at Senate. Nagpakita ng mga magagandang rally ang dalawang kupunat. Sa first set, nakuha ng Senate ang lamang 20-25. Ngunit pagdating sa second set, hindi maganda ang coverage ng Lady Defenders sa bola dahilan para maging 7-0 ang score bago pa man makakuha ng unang puntos ang Lady Defenders. 25-20 sa second set, pabor sa Justice servers. Mas maraming errors naman ang Judiciary sa third set at 17 attack points din ang ipinamalas ng Senate para makuha ang set na ito 25-23. Sa huli, mas naging consistent sa laro ang Senate para maiuwi ang panalo sa ika-4 na set 25-22. Best player of the game si Sheila Cecilio. Atake sa likod, zone 6 is open. Sinasabi ko lang sa kanila, maniwala lang kayo sa kakayanan nyo, maniwala kayo sa galing ninyo. Huwag kayong maglaro based dun sa nilalaro ng kalaban. Meron kayong laro, meron tayong iniensayo, yun ang gawin ninyo. Sa ikalawang laro, naging unstoppable pa rin ang AFP Lady Gunners. 14-25, 16-25 at 4-25 para maiuwi ang panalo at manatiling nasa taas ng team standings. Si Yen Olores ang best player of the game. Pa rin kasi kailangan mag-relax. So kailangan continuous pa rin yung practice nila, then makipag-tune-ups pa rin sa mga ibang teams para yung galaw nila tuloy-tuloy, hindi bumababa, kailangan dapat umaangat. So para pag game nila is, ayan, maganda yung result. Sa third game, DFA at PNP. Lumaban ng husto ang DFA pero mas maraming atake at magagandang blocks ang PNP. 13-25 sa first set. Halos tabla naman ang score sa second set at naging palaban ng DFA. 22-25. Maganda ang digs na ginawa ng Lady Patrollers para makuha ang third set 18-25. Best player of the game si Tin Bangkola. Pinagandaan naman talaga namin sila kasi hindi kami nagbigay ng kumpiyansa na bigyan sila ng pagkakataon para matalo kami. Pinagandaan namin sila sa attack, sa service. Nag-aralan namin yung kung saan sila mahina, doon kami nag-focus. Abangan ang susunod na laro sa Linggo, September 10. Ang Judiciary kontra Ombudsman, 1:00 ng hapon. PNP at Senate, 3:00 ng hapon at AFP kontra DFA naman ng 5:00 ng hapon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Rina Villamor Camara, humahataw. Hataw Balita. Yan, congratulations sa Senate, AFP at PNP. Oy, gusto lang ho nating i-shoutout itong ating ilang mga suke. Si Marilyn Hasigawa at 47 Inventor, Eduardo Malabarbas, Lilian Poblete at happy birthday daw po sa kanyang anak na
si GL Poblete, isa sa mga suki po natin sa Japan. Ayan, happy birthday kay GL. At siyempre salamat din sa mga tumutok po sa atin ngayong umaga sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At sa darating na September 11, sa ganap na ikapito ng gabi Philippine Standard Time, ang panibago pong session ng Mass Indoctrination ng MCGI. Mapapanood niyo po yan sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 34, sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao, at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng pag-iiganti. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikalima sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.